Hinahanap ko ang nawawala kong kuting nang may makita akong lalaking nagtatago sa ilalim ng kama ko. Nang iabot niya ang kamay niya, agad akong napatalon at nagkunwaring tatawagan ang matalik kong kaibigan at ang nobyo nito. Tinatanong kung kailan sila darating. Agad na natigilan ang lalaki. Sinamantala ko ang pagkakataong bumaba sa sofa at sinubukang tumakas pero mabilis niya akong hinabol. Wala akong nagawa kundi tumakbo papasok sa banyo at ilock ang pinto mula sa loob. Nagpadala agad ako ng emergency text sa pulis pero sinabi nilang malayo sila at aabutin ng hindi bababa sa 15 minuto bago sila makarating. Kaya pinayuhan nila akong magtago sa banyo at maghintay ng tulong. Pero ang mga susi ng kwarto ko ay nakalapag sa mesa sa labas at malinaw na nakita iyon ng lalaki. Dahil wala na akong magawa, umakyat ako sa tubo para humingi ng tulong sa kapitbahay ko sa itaas. Pero gumagamit siya ng hair dryer kaya hindi niya ako narinig. Samantala, patuloy na hinanap ng lalaki ang mga susi at malapit na niyang mahanap ang tamang susi. Sa sobrang takot, naghanap ako ng anumang magagamit para ipagtanggol ang sarili ko pero hair dryer lang ang nakita ko. Binuksan ko ito ng malakas, ipinulupot ang alambre sa doorknob at pilit na isinaksak ang kordon sa saksakan ng kuryente. Nang mga sandaling iyon, natagpuan na ng lalaki ang tamang susi at dahan-dahan niya itong pinihit para mabuksan ang pinto ng banyo. Sakto lang, naisaksak ko ang kordon. Biglang may kuryenteng dumaan sa doorknob at bumagsak ang lalaki sa sahig. Nang malapit na akong humakbang sa ibabaw niya, bigla niyang iminulat ang mga mata niya at kinaladkad ako pabalik sa kwarto. Nagmakaawa ako sa kanya sa takot at desperasyon, ngunit wala siyang ipinakitang awa. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. Ang matalik kong kaibigan pala iyon. Tinawag niya ang pangalan ko sa pinto, pero walang sumagot. Nang malapit na sana siyang tumawag ng pulis, pinilit ako ng lalaki na buksan ang pinto. Kumalma ang kaibigan ko at tinanong kung ano ang nangyayari. Para hindi maghinala ang lalaki, nagsinungaling ako habang gumagawa ng banayad na mga kilos upang humingi ng tulong sa kaibigan ko. Ngunit mali ang pagkakaintindi niya sa akin at inakala niyang masaya ko siyang pinapapasok. Kaya tumanggi siya at tinulungan pa niya akong isara ang pinto. Napagtanto ng lalaki na niloko ko siya at sinubukan niya akong saktan. Agad kong inalok sa kanya ang lahat ng pera ko. Pero nang hubarin niya ang maskara niya, laking gulat ko. Isulat ang iyo oo sa komento para mapanood ang part 2.